Magandang araw po sa inyong lahat. Meron po tayong huli na video para sana to noong nakaraang Holy Week, pero naging busy po tayo kaya hindi po natin to na-post. At ito po ay ang 14 na istasyon. At bilang pagninilay nung nakaraang Semana Santa sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos, halina't muli nating bagtasin ang 14 na istasyon ng cross na nagpapakita sa mga pinagdaanan ni Jesus nang magpakasakit siya para sa kasalanan ng sanlibutan. Ito po ang unang istasyon, ang The Last Supper. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at ipinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." At ang ikalawang istasyon ay ang ikalawang istasyon ay ang pagdasal ni Jesus sa Getsemani. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan, at dooy lumuhod at nanalangin. Sabi niya, "Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ngunit huwag kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Dala ng matinding hinagpis, siya ay nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya ay tumayo at lumapit sa kanilang mga alagad. Nadatnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Ang ikatlong istasyon, Jesus before the Sanhedrin. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, "Ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri?" Sumagot si Jesus, "Ako nga." Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, "Kailangan pa ba ng mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang inyong pasya?" Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng kataas-taasan, kapulungan ng mga Hudyo. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang ikaapat na istasyon ay ang pagkuruna ng tunok kay Jesus. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" At sumigaw ang lahat. Ipako siya sa krus. Tanong ni Pilato, "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Ipako siya sa krus. Pinalaya nga ni Pilato si Barrabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo nito at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng matitinik na baging, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawakan sa kanya ang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya ay niluhod-luhuran nila at kinutya ng ganito, "Mabuhay ang mga hari ng Hudyo." At ang ikalimang istasyon ay ang pagbuhat ni Jesus ng krus.
Matapos kutsain si Jesus, hinubad nila ang balabal at muling sinuota ng sarili niyang damit. Pagkatapos inilabas siya upang ipako sa krus. At ang ika-anim na istasyon ay ang nang matumba si Jesus dahil sa bigat ng krus. Sa kanyang pagsuray-suray sa daan patungo sa Kalbaryo, naramdaman ni Jesus na nadurog ang krus na kanyang pinasan sa kanyang mga balikat. Higit pa marahil nadama niya ang labis na pagkabigla ng mga mandurumog na patuloy na nang iinsulto sa kanya na para bang siya ay isang kriminal. Dahil sa pagod sa gabing walang tulog at mga paghihirap na naranasan niya, si Jesus ay nahulog sa lupa sa ilalim ng mabigat na krus at mga moral na pagpapahirap na dinanas niya. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahalin niyas ni gintong niluko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahalin niyas ni gintong niluko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin.
ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo, kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapaghalog. Mamahaling hiyas, ni gintong nilukod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. At ang ika-14 na istasyon ay ang pagkabuhay ni Jesus. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang himlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kaninyang mga alagad na siya ay muling nabuhay."